Sa video na ito ay pag-uusapan naman po natin itong si Cardano o mas kilala bilang ADA. Tahimik lamang po itong si ADA nitong mga nakaraang araw. Hindi po siya masyadong gumagalaw. Pero teka lang, kahit tila walang masyadong nangyayari sa kanyang presyo, may mga palatandaan na may malalim at tahimik na galaw sa likod ng charts. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit kahit flat ang presyo ni Cardano sa presyong 0.58 ay may posibilidad na ito ay humantong sa isang biglaang pagputok. Kaya yan, bakit nga ba tila kumikilos ang mga whales at long-term holders ng tahimik? At ano kaya ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At pero bago pa tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit hindi gumagalaw ang presyo ni Cardano kahit may mga positive signs. Sa kasalukuyan ay naglalaro po sa presyo na 0.587 ang presyo ni Cardano. Ibig sabihin, halos hindi po siya gumalaw nitong linggong ito. May kaunting pagtaas na 4% pero sa kabuuan po ng buwan, bumaba siya ng 12%. Sa kabila nito ay kung titignan po natin ang buong taon, si Cardano ay tumaas ng halos 60% mula noong nakalipas na buwan ng January. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kahit parang boring po ang chart, ang mga metrics or sukatan po sa ilalim nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Yan, unahin po natin sa funding rate ni Cardano or ADA kung saan ay nananatiling neutral. Isa po sa mga tinitignan ng mga analysts ay ang tinatawag na funding rate. Ito po yung bayad o gastos ng mga traders para panatilihin ang kanilang leverage positions sa futures market. Ang interesting po dito ay nananatiling neutral ang funding rate ni ADA. Ibig pong sabihin ay hati ang pananaw ng mga traders kung aangat ba or babagsak ang presyo. Wala pa tayong malinaw na sentiment at hindi pa sigurado ang market. Pero kapag may biglaang whale na pumasok o isang malaking trader na nagdesisyon na bilhin ng malakihan si ADA, pwede nitong baguhin ang takbo ng market ng biglaan. Ito po ang tinatawag na short squeeze, kung saan ay mapipilitang bumili ang mga naka-short dahil sa biglaang pag-akyat. Yan. Bakit naman po mahalaga ang negative exchange net flows para kay Cardano? Ayan. Ang isa sa mahalagang sinyales ay ang tinatawag po na exchange net flow. Sa simpleng salita ay tinitignan po nito kung mas maraming ADA ba ang lumalabas sa mga exchanges or pumapasok. Sa ngayon ay negative po ang net flows. Ibig sabihin ay mas maraming ADA ang kinukuha palabas ng exchanges or wini-withdraw sa mga exchanges. At bakit po ito mahalaga? Kadalasan, kapag ang isang crypto ay tinatanggal po sa exchange, ibig sabihin nito ay inililipat po ito sa cold wallets o long-term storage. Hindi ito itinitinda. In short, may accumulation or tahimik na pagbili ng malalaking halaga. So kahit tahimik po ang presyo, may mga taong unti-unting nagsisiksik ng ADA sa kanilang wallets. Ngayon ay ano po ang kahulugan ng pagtaas ng kahulugan po ng pagtaas ng bilang ng mga ADA holders. Ayan, marami po ang mga holders ni ADA. Ito po ang pinaka kapansin-pansin sa lahat. Ayon po sa datos ay umaabot na sa 4.5 million ang bilang ng mga wallets na may hawak or holdings na ADA. Pinakamarami po dito ay ngayong taong ito. At take note, nangyari ito kahit bumaba ang presyo ni ADA mula po sa presyong 0.90 pababa sa 0.58.
Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Yan, ang ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy lamang po ang pagpasok ng mga long-term holders. Hindi po sila natatakot sa pagbaba ng presyo. Sa halip ay ginagamit nila ito bilang oportunidad para makapag-accumulate pa. Ito ay isang bullish sign kasi kadalasan kapag dumami ang holders habang flat ang presyo, may potensyal ito na bigla ang sumabog pataas. Yan. Ngayon ay dito naman po tayo sa pattern. Yan, pattern na nabuo sa chart ni Ada at bakit po ito mahalaga. Sa chart ay lumilitaw na nasa loob pa rin po ng tinatawag na descending triangle ang galaw ni Cardano. Karaniwan kapag ganito po ang pattern ay bumabagsak ang presyo sa huli. Pero sa pagkakataong ito ay may twist. Imbis na bumagsak, si Ada po ay unti-unting umaakyat at tinutulak ang resistance level sa presyong 0.612. Kung mababasag po niya ito, maaaring umakyat po agad ang kanyang presyo sa 0.66 dahil halos walang resistance na nakaharang. Pero kung hindi po niya kayang basagin ito at bumagsak po siya sa ilalim ng presyong 0.537, posibleng bumalik po siya sa bearish trend at bumaba ng hanggang 0.51. Kaya mahalaga pong bantayan natin kung saan po talaga papunta si Ada sa mga susunod na araw. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa OBV or on balance volume dito sa galaw ni Ada. Ayan, ang OBV or on balance. Ang OBV ay isa po itong technical indicator na sumusukat sa dami ng volume na pumapasok sa asset. Kapag tumaas po ang OBV, kahit hindi po gumagalaw ang presyo, ibig sabihin ay may mga buyers na tahimik lang pero consistent sa pagpasok ng kapital. Ayan, at ito na nga ang nangyari ngayon kay Ada. Habang flat ang kanyang presyo ay unti-unti naman itong tumataas. Kaya ayan, yung OBV indicator po pala natin ay yung nandito sa ibabang bahagi ng ating chart dito. Kaya yan. At ito nga ang nangyari ngayon kay Ada. Habang flat ang kanyang presyo ay unti-unti naman itong tumataas sa OBV. Ibig sabihin ay may stealth accumulation po na nagaganap. Ito ay karaniwang nauuwi sa breakout kung saan ay biglang sisipa ang presyo kapag naranasan na ng market ang pressure mula sa mga matagal nang bumili. Ayan, or bumibili. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin bilang mga Pinoy trader at investor ay mahalagang maintindihan po natin ang mga ganitong sinyales. Hindi lamang po sa chart nakikita ang galaw ng market. Minsan ang tunay po na galaw ay nasa likod ng mga numero. Gaya po ng OBV, net flows at holder count. Yan. At iba pa. Kung sakaling mag-breakout po si Ada at hindi po tayo nakapwesto, maring maiwan po tayo sa ilalim habang umaakyat ang presyo. Ngunit kung tayo ay matalino at maagang nakapag-research, pwede po natin itong gamitin bilang pagkakataon para pumasok habang mura pa. Siyempre, may risk pa rin. Dahil hindi pa malinaw ang breakout at wala pang confirmation, pwede ring bumaba pa ito. Kaya dapat ay i-manage po natin ang ating risk. Kung trader po tayo, ay mag-set po tayo ng stop loss at huwag po tayong basta-basta pumasok sa hype. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin si Ada ay parang isang tahimik na sundalo. Hindi masyadong maingay pero may ginagawa sa likod ng mga eksena. Habang abala po ang iba sa mga mabilis gumalaw na crypto, si Cardano ay unti-unti nag-iipon ng lakas. At kung magkataon na mag-breakout po siya, siguradong marami ang magugulat. Kaya kung ikaw po ay isang long-term believer ni Cardano, ito ay magandang panahon para maging mapanuri at mas lalong pag-aralan ang kilos ng market. At ang malaga ay huwag po tayong padalos-dalos sa ating desisyon. Gamitin po natin ang impormasyon bilang gabay
hindi bilang garantiya. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.